Binalaan siya ni Neko na lumayo kay Atori. At para mas lalong ma-convince na lumayo si Asoto, sinabi pa ni Neko ang mga insecurities nito. Dahil doon, umalis si Asoto at magta-taxi na lang daw siya. Na-realize ni Neko na baka pupuntahan lang ni Asoto ang station kung saan bumababa si Atori. Ngunit pag-akyat ni Neko sa hagdan, andoon si Asoto at sinipa siya pababa ng hagdan. Hindi hahayaan ni Asoto ang isang taong kilala kung ano ba talaga siya. Kinaladkad niya si Neko palayo, at napansin niyang walang wallet or cellphone si Neko. Doon nakita ni Asoto ang kahon. Nang buksan ito, bumuka ang lupa at sumingaw ang init ng gates of hell. Naguluhan siya, pero si Neko, alam na ang dapat gawin. Nahila si Asoto pababa, pero nazama din niya si Neko. Sa gitna ng pakikibaka, nagbalik lahat kay Asoto. Naalala niya kung paano siya nabunyag dahil kay Neko. Sa galit, tinawag niya itong halimaw. Pero sinabi ni Neko na kung mas naging matatag siya, kung tinanggap niya ang sarili niya, baka iba ang kinalabasan ng lahat. Sa huling sandali, sinubukan siyang saksakin ni Asoto. Nakita ni Neko ang isang payong na nakakalat, inabot niya ito at tinusok ang mata ni Asoto. Sa huli, tumawag ng saklolo si Asoto sa ina niya. Pero walang dumating. Bumigay siya at tuluyang nahulog sa impyerno. Halos mahulog din si Neko. Pero dumating si Atori. Nahawakan niya ito sa oras. Napunit ang sleeves ni Atori, pero ligtas silang dalawa. Nang tanungin siya ni Neko kung ayos lang siya, nagbiro ito na baka na-stretch ang sleeves ng shirt niya. Napangiti sila pareho. Halos mamatay sila, pero magkasama pa rin sila ngayon. Dumaan ang isang tren at nawala si Neko. Nagtago kay Atori. Isang taon ang lumipas. Sa totoong mundo, nakita ni Neko si Atori. Naka-uniform ito, may dalang gamit, mukhang nagtatrabaho sa isang hotel. Nakita ni Neko ang parents ni Asoto at naalala niya ito, sinabi niya sa sarili niya na hindi niya pinagsisisihan ang pagpili niyang ipadala si Asoto sa impyerno. Sa huli, yun lang ang paraan. Bumalik ang eksena kay Ruri. Binabasa niya ang liham na iniwan ni Neko. Sa simpleng tagpong ito, malinaw na kahit tapos na ang pananatili nila sa Tasso Kare Hotel, dala pa rin nila ang mga alaala nito. At dito nagtatapos ang Season 1 ng Tasso Kare Hotel.